Wow! For today's video ay samahan nyo nga ako sa karugtong ng aking general cleaning. At bago pa nga ang lahat mga mi ay nag-almusal na nga muna ako dahil kagigising ko lang. Pagkatapos ko naman mag-almusal ay inumpisahan ko na nga agad ang maglinis dahil yung anak ko nga ay kinalat na naman yung mga laruan niya. Iuusog ko nga pala tong TV mga mi dahil naisip ko na dyan ko na lang ilagay sa likod niya yung kutsyon. Dahil natatakpan nga yung mga Durabox namin kapag isinandal ko yung kutsyon. Bali pinagtatanggal ko na nga pala yung ipit ng bedsheet. Dahil madumi na nga yung bedsheet na blue mga mi kaya naman tatanggalin ko na. Ilang araw nga lang talaga sa amin yung bedsheet, madumi na agad dahil syempre may toddler ako. At inilagay ko na nga dito sa likod ng TV tong kutsyon para naman mas maganda tignan yung bahay namin. At inilagay ko na pala sa labahan yung bedsheet. Tinakpan ko nga ng sticker si Akarly mga mi dahil nakahubad nga yung batang Tinanggal yan. Ko na rin pala tong sinapin ko dito sa may sahig mga mi dahil nakita ko nga sobrang basa na. Bali nilabas ko na nga pala yun mga mi para nga mapaarawan. At ibabalik ko rin yun kapag matutulog na kami. Pinupunasan ko na nga pala yung sahig dahil sobrang basa nga naman at talagang nakakadulas. At kung wala nga yung sapin dyan ay siguradong basang-basa nga yung kutsyon namin. Nunasan ko na nga rin pala tong ilalim niya dahil dyan nga galing yung tubig. At kumuha na nga rin pala ako ng bagong basahan na ilalagay sa sahig. Bali hindi ko nga pala pinapatay ang ceiling fan mga mi dahil magdamag at maghapon ngang nakabukas nga lang yan. Dahil hindi nga pwedeng walang ceiling fan sa sobrang init at ang dami ngang lamok. Nagwawalis na nga ako mga mi dahil sobrang dami ngang kalat doon sa pinag-alisan ko ng lona. Kahit araw-araw ka pang magwalis ay hindi nga naman talaga nauubos yung wawalisin mo sa bahay. At after ko naman magwalis mga mi, naisip ko ay lipat ng mga hanger dito sa loob ng Durabox dahil feeling ko ay binabahayan ng lamok. At para na rin hindi madilim yung loob namin dahil ayun nga yung nakaharang sa may ilaw. Tinupi ko na rin pala tong bedsheet mga mi dahil ibabalik ko nga yan dun sa ilalim ng kutsyon namin. Inalis ko na rin pala tong mga sombrero ng Diyosawa sa may sampayan at nilipat ko dito. At yung luma niya namang sombrero ay itinapon ko na nga. Umpisa na pala ako maglinis dito sa labas namin mga mi dahil hindi ko na nga talaga maintindihan yung itsura. Dahil hindi ko na nga to nasabay paglinis kahapon dahil napagod na nga rin ako. Bala ko nga ngayon ay ayusin ko yung lababo namin dahil wala nga akong mapagpatungan ng mga plato. Paano ba naman kasi yung Diyosawa ko, simula nga nung bumagsak yung lababo namin ay hindi nga naman talaga inayos. At kahit ilang beses na nga ako nagsabi sa kanya ay hindi niya nga talaga ginagawa. Kaya naman imbis na ma-high blood ako ay ako na nga lang ang kikilos. Pinukpo ko na rin pala tong mga pako na nakalitaw. At yung kahoy na dala-dala ko, ayun nga yung pinantukod ko para nga umangat tong lababo. Inilagay ko na rin pala tong makapal na plywood at saktong-sakto nga lang talaga siya. Ang balak nga namin ay pangharang sa pintuan yan. Ang kaso nga lang ay wala na akong no choice. Ang gusto ko lang naman ay may mapatungan ng mga hugasin. At ang dami ko na naman ngang hugasan, kaya naman huhugasan ko nga yan pagkatapos ko. Bali, inayos ko nga pala yung bubong ng lababo, kaya naman nakaakyat ako doon. Sobrang maliwalas na nga tignan nung naangat ko na yung bubong. O siya, salamat sa panonood. Bye!